tayo malobat maya-maya. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, tinodo na po ng mga magkakampi sa administrasyon. Nauna po yung mga congressman, sumunod po yung Senate President. Ngayon naman po, DOJ Secretary na, no? Ang bumanat dito po sa mga press conference na sinagawa ni BP Sara. Grabe po talaga yung impact, no? Nakakabilib. Nakakabilib talaga. How to be Duterte po, no? Nakakabilib. Antindi po ng mga Duterte. Huwag kayong mag-alala ngayon kasi simula pa lang natin. Pag-usapan din po natin ngayon, ito pong pagdalo ni Tatay Digong kung siya ba ay dadalo dito po sa Quadcom. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Unahin na po natin to kay Rody Duterte. Rody Duterte invited to House hearing on drug war. Ayan. Formal na pong nagbigay ng ang Quadcom ng formal na imbitasyon kay Pangulong Duterte at siya po ay pinadadalo alas 9:30 ng umaga sa People's Center Building of the House of Representatives para po to provide valuable insights and shed lights on the issues under discussion, particularly on extrajudicial killings. Alam niyo po, wala naman pong problema, no? Kung nakikita sa pagdalo po ni Pangulong Duterte dito po sa Quadcom, no? Alam ko po na kaya niya namang sagutin ano man ang ibato sa kanya. Ang problema lang, minsan po masyadong bastos itong ating mga congressman. Halimbawa po, i-apply po ba nila kay Pangulong Duterte yung yes or no lang na sagot? Kasi po, mahirap po yun eh. No? Pag ang tanging pwedeng, alimbawa po sinabi, may extrajudicial killing ba? Ganito yan. Yes or no lang po. Ako po, sa totoo lang, gusto ko po na madebate ni Pangulong Duterte itong mga to. Kaya lang, nakita na po natin to. No? Hindi po itong mga to, nakita na natin kay BP Sara na may tendency itong mga to na mambastos. Hindi po dahil sa nabastusan sila sa mga inasal ng guest nila, kundi likas sa kanila yung maging bastos. Kaya kung ako lang po ang masusunod, no? Hindi, kung ako lang po ang masusunod, maganda po yan paghintayin ni Pangulong Duterte sa Martes. Tapos hindi siya dadalo. Kung ako lang masusunod, syempre hindi naman ako parte ng Duterte. Kasi ang iniisip kasi natin, kayang sagutin ni Pangulong Duterte. Bakit ka po magsasabi ng self-incrimination na hindi naman po siya, wala naman po siyang kaso. Di ba? Yung self-incrimination po para lang po sa may kinasuhan na yan. Wala naman pong kaso si Pangulong Duterte. Hindi naman po niya kinakailangan na umattend talaga, no? Mababastos lang po si Pangulong Duterte pag umattend siya riyan. Kasi hindi naman mapipigilan ng mga yan na hindi mambastos eh. Vice President nga kasalukuyan eh. Kung pagsalitaan nila eh. Sinabihan pampusit eh. Imagine niyo kung anong pwedeng sabihin. Kung may magsalita ng kriminal ka, mamamatay tao ka, direkta sa presidente natin.
Hindi po niya kinakailangan. Kung gusto nila, sampahan nila na ng kaso at sa korte na lang magkita-kita. Unfair po kasi, 'no? Maaaring gusto ninyo na makaharap dun si Pangulong Duterte dahil gusto niyong barahin. Kaso hindi naman gano'n sila, eh. Hindi naman puwede kang magsalita ng gusto mong sabihin, eh. Kung pupuwede lang po 'yun, na puwede mong sabihin yung gusto mong sabihin diyan sa mga congressman, okey lang 'yun, walang problema. Kung tatanungin siya, bahala siyang mag-expound. Pero kung tatanungin siya at sasabihin lang yes or no lang, 'no, mahirap po 'yun. Si VP Sara kaya lang napilitan dumalo, nangingi siya ng budget, eh. Alangan namang bastusin niya, 'di ba? Pero yung nagkabastusan na, hindi na siya umattend uli. Si VP Sara kaya siya napilitang dumalo dito sa isa pang hearing. Kasi alam niya ng magaganap, eh. Iko-contempt yung mga tauhan niya, eh. Pero si Pangulong Duterte, hindi po nila puwedeng galawin 'yan. Kakalad ka rin nila, iko-contempt nila 'pag hindi dumalo sa imbitasyon. Imbitasyon lang po 'yan, hindi po siya kriminal. Nakita niyo naman po, hindi naman po natin masasabi na napakalakas pa ni Pangulong Duterte. Tama 'yun, blockbuster talaga 'yun, maraming manonood, tiba-tiba kami, pero ayoko. Ayoko silang bigyan ng kasiyahan. Tama po 'yun, hindi po uubra sa normal na usapan, hindi po uubra sa debate. Eh, hindi naman po debate nagaganap dun, balatubaan po yung nagaganap dun. Ngayon lang, hindi pa ba kayo nakapanood ng Quadcom hearing? Eh, kung sigawan si Pangulong Duterte, "Yes or no lang sasagot mo." Pandilatan siya ng mata dun, 'di ba? Nakakahiya. Okey, punta na po tayo rito, pero dininay naman na ni Pangulong Duterte 'yan, yung, meron siyang ang sinabi lang po ni Pangulong Duterte, 'pag nakagampan sila, halimbawa, tagumpay yung operasyon, kino-congratulate niya, pinakakain, gano'n lang po, 'no. Pero yung may reward system, lalo na pera, tinanggi na po 'yan ni Pangulong Duterte. Okey, punta na po tayo rito sa walang katapusang, banat kay VP Sara. Yung mga hindi pa po natin nababanggit ng mga congressman, sabi na sa inyo lahat ng congressman bibira, eh. Eto po si Pami Zamora, Taguig City, kawalang galang sa patay at hindi makatao, lalong hindi makapilipino. Hindi natin ginagawa yan sa sinumang patay, kamag-anak o hindi. In fact, we love our departed. We visit them in their resting places whenever we can. Alam niyo, may nakakalimutan kayong mga congressman, binabanatan niyo yung pagpapahukay. Hindi naman sinabi ni VP Sara na ipapahukay ko yung tatay niyo at itatapon ko yung bangkay sa West Philippine Sea. Nakakalimutan niyo yung clause, eh, di ba? Ito yung sinabi ni VP Sara, kung hindi niyo ako titigilan, meron pong kung hindi niyo ako titigilan. Kung titigilan niyo na siya, hindi niya huhukayin. Di ba? Nakasalalay po yun sa ginagawa niyo sa kanya. Punong-puno na siya, eh. In fact, wala naman talaga kayong kaso, kayong mga congressman. Ang paulit-ulit niyo lang sinasabi, may mismanagement of fund, may misuse of funds. Misuse and mismanagement ay hindi ibig sabihin na siya ay nagnakaw, ibinulsa niya. Misuse at mismanagement, sino may sabi? Kayo? COA ba kayo? O yan sa patay po, punong-puno na po si VP Sara.
Ang ibig sabihin ni VP Sara, 'pag hindi niyo ko tinantanan, huhukayin ko, 'di ba? 'Pag hindi niyo kung tinantanan niyo, hindi huhukayin. Kasi hindi niyo siya ginagalang, eh. Tama naman yung sinasabi niyo, 'pag sinabi niyo lang, out of the blue, huhukayin ko yung tatay mo at itatapon ko. Puwede kayong mag-react ng ganyan. Pero may pinagmumulan yun, eh, 'di ba? Hindi niyo ko tinatantanan. 'Pag hindi kayo tumigil, anong tawag sa ginagawa niyo sa kanya, hindi niyo tinitigilan? Kawalang-galang yun, 'di ba? Oh, yun nga yung katapat nun. Total hindi niyo na rin ako ginagalang, 'no? Yung ginawa ng pamilya namin sa inyo, babalewalain ko na rin. Yun, eh. Tandaan niyo tanging isang Pangulong Duterte lang ang nakapagpalibing diyan sa Marcos president na dekada ng naka-freezer. Hindi niya sinabi na dahil bastos ako, hukayin ko yung ano ng tatay niyo. Hindi po. Sinabi niya, kung hindi niyo ko titigilan. Okay, punta tayo rito sa isa pang congressman. Kaya ko po 'to ginagawa na ano, kasi malilito ako pagka eto naman po, si Jude Asidre. Grabe 'no, bata pa 'to, eh. Kung di ako nagkakamali kasama 'to sa mga young guns, eh. Pero nakinikinita niyo po yung pagmumukha 'no. Naging bata rin ako, parang matinee idol ako nung bata ako, eh. Eto bata pa lang putya. Our most respected VP should stop being childish. Tindi 'no? Sinabihan mo pang most respected tapos tinawag mong childish. She only showed how selfish and self-centered she is. She could not even engage lawmakers in discussions about the CIF and disallowed funds intelligently. And she's supposed to be a lawyer, only one of unbecoming at that. Unbecoming a lawyer pa, no? Alam mo, Asidre, yun na nga eh. Lawyer nga si BP Sara. Kaya nga alam niya na wala kayong kaso laban sa kanya. Kayo lang yung nagpipilit, no? Na i-drag hanggang 2028. Yang walang katuturan yung confidential fund. Alam niyo sa totoo lang, sabi mo, she only showed selfish, she could not even engage lawmakers in discussion. Gusto niyo mag-engage sa discussion sa inyo? Saan? Saan niyo gustong makipag-diskusyon si BP Sara? Gusto niyo dayuhin kayo diyan at pagtutulungan niyo na naman. Alam niyo yung mga matatalinong tao, mahirap madalawahan. Pinagtulungan niyo na siya nung una eh. Tinawag niyong pusit, tinawag niyo na kung ano-ano, sinigawan niyo, sinabihan niyong yes or no lang ang dapat niyang isagot. Tapos gusto niyo paulit-ulit siyang babalik diyan sa lungga niyo. Gusto niyo pala ng diskusyon eh. Di mag-request kayo, kayo ang pumunta sa Office of the Vice President, malamang pagbigyan ka, Asidre. Mag one-on-one kayo, magdiskusyon kayo tungkol dyan. Pwede yun. Eh hindi. Ang gusto ninyo, diskusyon, mag-isa siya, tapos kayo 300. At sa sarili niyong bahay. Malamang tatanggapin kayo ni BP Sara kung diskusyon lang ang gusto nyo. Pero kayo dadayo sa opisina niya. Di ba? Padadayuhin nyo yung Vice President para pagtulungan nyo. 300 kayo. Pagtutulungan nyong mag-isa. Bakit hindi kayo lumabas
Kayo ang pumunta sa Office of the Vice President. Kung talagang diskusyon lang ang gusto nyo, malamang pagbigyan kayo. Pwede kayong mag-request. Ikaw, Asidre, total, ikaw nakaisip niyan. Di ba? Igalang nyo kaya yung Vice President. Kayo kaya pumunta sa bahay niya. Kayo gusto nyo ng engagement, gusto nyo ng diskusyon, mag-request kayo. Pwede po ba kayong makadiskusyon? One-on-one po tayo. Ako po si Congressman Asidre ng Tingog Party List. Baka pwede po kayo makadiskusyon. Pupunta po ako dyan sa Office of the Vice President. Hindi po ba pwedeng ganun? Bakit po kayo ang dapat puntahan? Ang problema sa inyo, feeling nyo, mas mataas pa kayo sa Vice President. Yun lang yun. Okay, punta na po tayo rito. Desecration of the dead. Yan, may violation sa revised penal code. Yun, hindi rin nakakatawa yun eh. Ito po ang pahayag ni DOJ Secretary. Tumodo na po. Meron Senate President, sangkatutak na congressman na. Baka umangal pa kayo niyan ha. Baka sabihin nyo, pinagtutulungan pa kayong mag-isa ni BP Sara. Pati DOJ na ngayon, bumibira na. Kung mahina-hina po si BP Sara, anong pinalalabas nila ngayon? Merong kakulangan si BP Sara. Okay, dalawa yung punto nito ni DOJ Secretary. Desecration of the dead. Yan, may violation sa revised penal code. Yun. Yan ha, may violation. Pwede nang kasuhan. May violation eh. Ang tawag sa violation, desecration of the dead. Ikalawa, it does not speak of a sane and clear-thinking person. Hindi raw po yan sasabihin ng matinong tao. At ikatlo, hindi rin nakakatawa, sabi ni DOJ Remulla. Natural po yan, hindi kayo matawa kay BP Sara. Pero kami, tawan-tawa kami. Ikalawa, may kaso na po pala, no? Di ba hinahanapan nyo ng kaso? Kayo po, bilang DOJ, nakita nyo na pwede ng kasuhan. Kasuhan nyo na po. Para matigil na to lahat. No? Kasi matagal na kayo nagsasabi na may nilalabag si BP Sara kahit wala eh. Ako hindi ako naniniwala na may nilabag siya eh. Sinabi niya, ang linaw eh. Pag hindi nyo ako tinigilan, huhukayin ko yan. Ibig sabihin, tigilan nyo siya, walang magaganap na hukayan. May kondisyon po eh. Yun yung nakakalimutan natin eh. Parang sinasabi niya, manahimik kayo sa kaka-atake sa akin, hindi ko na kayo pakikialaman din. Hindi niya naman po sinabi na basta na lang binastos. Eto po. Yung sinasabi pa nila na sinong matinong tao, isa-isahin nga natin itong mga binanat nito ni DOJ Secretary. Isa-isahin natin ha. Dito po to sa Philstar. Sa kanyang interview sa DCRH, desecration of the dead yan, may violation sa revised penal code yun. Hindi rin nakakatawa. So, wala pong kaso yung hindi nakakatawa, DOJ. Pero desecration of the dead, pwede. Kaya lang siguro, malamang, pag desecration of the dead, yung binastos mo lang talaga yung patay. Hindi po eh. Ang sinasabi po ni BP Sara, ulitin ko na naman, pag hindi nyo ko tinigilan ng kaka-atake, nilinaw ko na po kaka-atake. Ibig sabihin, kung tumigil sila sa kaka-atake, na wala namang basehan, hindi niya huhukayin. May kondisyon DOJ. Hindi niya naman sinabi, hukayin ko yung tatay nyo. Tatapon ko yan. Sige.
Nagmula 'to sa isang tao na dinadayok-yok, 'di ba? Okey, may nagsabi rito, bakit si Kiko sinabi ni Kiko 'yan? Sinabi na ni Kiko na hukayin niya. Tama, 'di ba? Nasabi na ni Kiko dati 'yan, eh. Bakit walang nagsasabi na puwedeng kasuhan si Kiko? Alam niyo po kung bakit? Ibubulong ko sa inyo. Wala pong bilang si Kiko. Hindi po siya nagma-matter. Ano man ang sabihin ni Kiko, pasok dito, labas dito. Walang epekto. Pero ang BP Sara, kada magbubukas ng bibig, apektado lahat. DOJ na nga, 'di ba? DOJ na. Okay. Ano pa mga sinabi ni DOJ? It does not speak of a sane and clear-thinking person. Iba na yun. Non-compos mentis of unsound mind na yung pinanggagalingan. Unsound mind na raw. Medyo may, yun nga, no? Hindi na po normal mag-isip. Alam mo, DOJ, ewan ko lang kung kayo lang po ang, kung talagang, ako kasi, mas malala yung mga iniisip ko. Iniisip ko lang po yun. Halimbawa po, no? Grabe po yung mga iniisip ko. Hindi ko pwedeng sabihin Mas malala sa mga iniisip ni BP Sara. Pero sa tingin ko po hangga't nasa isip ko pa lang, no? Normal lang po 'yun na mag-isip ka sa mga kaaway mo ng mga pangyayaring hindi karapat-dapat. Ang pagkakaiba lang po, si BP Sara at ang mga Duterte may paraan sila para maramdaman mo. Maramdaman mo yung galit nila, maramdaman mo yung frustration nila dahil sa kapalpakan ng gobyerno. Nasasabi po niya yan lahat. Tingnan po ninyo. Yung dun po, magaling po sila public speaking. Yun ang hindi nyo kaya No? Ito pong mga Duterte, magagaling po silang mga public speaker. Kasi kung ikukwento niya lang, halimbawa, ayun sinasabi niyo marahil yung pupugutan ng ulo. Iniisip niyang pugutan ng ulo. Okay. Nagtapat lang po siya ng iniisip niya. Sa galit dun sa pangyayari. Kasi kung hindi niya sasabihin yun, kinuwento niya lang, nagalit nga ako minsan dahil dun sa hindi binigay ni Marco. Halimbawa, ganito niya lang kinuwento. May isang estudyante, hiningi yung relo ng Pangulo. Hindi binigay, nagtawanan lang. Wala pong dating yun. Pero kung dinala tayo, no? Gaano po ka-effective yung speech o yung salita na yun ni BP Sara? Naging effective po yun kasi dinala niya lahat ng reporter doon sa pakiramdam niya. Nilagay niya, ano naramdaman ko nun? Naramdaman ko nun, tinititigan ko tong presidente na to. Anong uri ka ng tao? Sa sobrang galit ko, iniisip ko na, yun na nga, tanggalin yung ulo nito. Dinala niya tayo sa pati yung naramdaman niya. Ganun po sila ka-effective bilang mga tagapamahayag. Hindi ka magagalit kaya marami sa inyo nagalit, naiyak, naawa sa bata. Dahil dinala tayo sa emosyon niya. Dinala niya tayo kung ano yung eto yung naramdaman ko nung time na yun. Maaring sa inyo po na mga hindi marurunong magsalita sa tao na yung automatic pagkatapos nyo magsalita kahit walang nakikinig magpapalakpakan. Wala po yun. Pero sa mga Duterte po,
doon po sila kakaiba, no? Hinu-humanize nila lahat ng sitwasyon. Nilalagay nila kayo. Nilalagay nila kayo doon sa sitwasyon na yun. Ito yung naramdaman ko nun. Hiyang-hiya ako para sa bata, naaawa ako para sa bata. Pinaulit pa at pinagtawanan. Yung pakiramdam niyang may gusto siyang gawin at sinabi niya, wala na, toxic na 'tong relasyon namin. Imagine, dinala niya tayo, no? Pinaunawa niya bakit hindi na kami pwedeng magsama nitong tao na 'to. Yun po yun, Mr. DOJ Secretary, no? Ganon sila ka-effective bilang leader kasi nailalagay nila yung sarili nila sa nararamdaman. In contrast, dito sa nahalal na Pangulo, na instead na maramdaman, no, yung kalagayan nito. Ngayon marami nagsasabi simbolo, simbolo, simbolo. Hindi nga galing kay BP Sara yan, eh. Yung mga simbolo-simbolo galing na yan sa atin, eh. Sinabi niya lang yung emosyon niya nung time na yun. Ngayon ginagawa na nating ini-intellectualize na natin. Binibigyan na natin ng katwiran na yan po ay tradisyon. Pero wala naman sinabi si BP Sara, eh. 'Di ba? Hinumanize niya. Etong presidente natin ay hindi makatao. Ngayon, kung sa tingin ninyo yung pagiging honest ni BP Sara ng kanyang mga emosyon ay pagkakamali, ay mas gusto na naming presidente ang ganyan. Mas gusto na namin leader yan kaysa yung walang pakiramdam. Sa madaling salita, mas gusto namin yung honest na leader, no? Na nararamdaman niya yung ginagawa sa kanya. This president is dinadala tayo, no? Dumadaos-dos tayo papunta sa impyerno. At siya ay dinadrag nyo papunta sa impyerno. O yun nga pala, bakit wala po nagsasabi sa inyo nun? Bakit wala nagre-react sa inyo nun? Bakit sa patay na huhukayin kayo nagre-react? Alam nyo kung bakit? Mga politiko yung mga yan, eh. Alam nila yung emosyon ng mga Pilipino, makikisimpatya sa kanila sa patay na hukayin. Pero ang wala sa inyo, yung pakikiisa ng mga Duterte. Yung paraan ng pakikiisa nila, nilalagay nila yung sarili nila doon sa sitwasyon. Hindi lang sila, pati tayong lahat. Di ba kinukwento pa lang ni BP Sara, yung iba sa inyo umiiyak na? Ganun sila ka-effective na leader. Nauunawaan nila, eh. Nauunawaan nila yung nagaganap. Okay, anyways. O bakit po, ang tanong ko, bakit may sinabi rin siya pupunta ng impyerno? At siya yung presidente sa impyerno. Bakit hindi yun ang ginagawa niyong halimbawa para sabihin na wala siya sa katinoan? Kasi ayaw niyo masaktan si Satanas. Ayaw niyo ma-offend. Ayaw niyo ma-offend si Taning. Okay. Ano pa mga sinabi dito? One of these days, I'll go there, take your father. Oh, linaw, eh. Di ba? Ito pa po ang sinabi ni Remulla. Sabi ko nga, buti na lang di siya tumakbong presidente, baka nanalo pa. Dapat malaman natin na talaga what she's made of. Di ba? Parang sinasabi ni Remulla, yan yung magiging presidente. Buti hindi tumakbong presidente yan. Ngayon, nakikita na natin kung anong uri. Opo, nakikita na po namin. No? Kung anong uri ng presidente si BP Sara.
Kabaliktaran po nito. Anytime, papipiliin kami sa isang presidente na walang habas. Yung dila talagang napakatapat. Sasabihin niya as is na wala tayong number one, na inutil ang presidente. Sasabihin niya na si Martin ay kahihiyan ng bansa in a global stage, no? Kahihiyan dahil si Martin ay involved sa suhulan. Mas gusto na namin na yun ang magiging pinuno namin kaysa sa pinuno ngayon na walang plano, no? Walang direksyon. Ang tanging ginagawa ay magbigay ng ayuda, dehin bokiki, magbigay ng ayuda, magparty. Party, pa-concert. Anytime ang pipiliin namin ito. Yung leader na tapat sa kanyang emosyon. Kung galit, galit. Sinasabi niya, pinagtutulungan siya. Ayan nga, kitang-kita ngayon. No? Isa versus lahat. BP Sara versus mga congressman. BP Sara versus Senate President. BP Sara versus DOJ. BP Sara versus press. BP Sara versus media. Traditional media. Yan po yun. Yan po ang ginagawa nila kay BP Sara ngayon. Grabe lang po ang tanging masasabi natin. Tinodo na nila eh. Pupunta kaya si Pangulong Duterte? Makokontempt ba nila? Okay. Ito po masasabi ko, no? Ito po problema ng mga congressman. Lalong-lalo na yung mga young guns na tinatawag. Problema ng mga congressman, lalo na kayong mga young guns, feeling nyo mas magaling pa kayong mag-audit kaysa sa COA. Kasi direktang sinasabi ng COA, wala silang nakikitang problema. Ngayon, lahat naman kayo, daig nyo pa ang doktor. Lahat kayo, biglang sinabi nyo na may sapaw sa ulo si BP Sara. Sa ginawa raw ni BP Sara na press conference, wala raw sa tinong kaisipan. May kaso daw si BP Sara dahil sa ayon kay DOJ, desecration of the dead. Hindi naman po. Ang alam ko, desecration of the dead, yun talagang, yun ang pakay mo. Pero ibinabanta mo lang para tigilan ka. Sa tingin ko, hindi po desecration of the dead yun. Sa tingin ko, dapat kayong tumahimik na lahat. Yan nga patunay, oh. Pinagtutulungan nyo yung isang vice president. Ito po, katulad nito, halimbawa, si Kunggun tsaka si Ortega, question Sara Duterte's mental health. Diba? Doktor ba kayo? Kasi kami nanood eh. Willing-willy kami. No? Sa tingin nyo ba, masasabi yan ng may sapaw sa utak? Yung mga direksyon ng sinasabi ni, maayos nga eh. Napakaganda ng pagkakadeliver ni BP Sara eh. Yan lang po yung press ko na hindi kami naiinip. Sa mga Duterte lang po kami press ko na hindi naiinip. In any other press conference, inip na inip kami sa mga politiko. Pero pag mga Duterte po nagbigay ng press conference, grabe, tutok na tutok kami. Hindi namin namamalayan, 2 oras na pala nakalipas. Bitin pa kami.
Sasabihin niyo na may issue ng mental health? Mas walang katinoan yung leader ninyo diyan sa Congress, sa House of Representative. Bakit? Ang tagal nyo nang iniimbestigahan yung 125. Nariyan pa rin kayo sa 125 hanggang ngayon. Hindi ba walang katinoan yan? Meron na ba kayong binintang man lang? Imbestiga kayo na imbestiga, wala naman kayong binibintang. Panay pahiwatig lang kayo. Baka merong misuse of fund. Baka merong hindi nga kayo sigurado sa sinasabi niyo. Misuse, mismanagement of fund, misuse of fund. Bakit hindi nyo sabihin magnanakaw si BP Sara? Plunderer si BP Sara? O hindi nyo masabi kasi wala naman kayong nakitang ninakaw. Ang sinasabi nyo lang, bakit ang mahal ng ngayon yun yung pinupunterian nila eh. Bakit ang mahal naman ng upa ng safe house? Ahente ba kayo ng safe house? Alam niyo kung mura o mahal ang safe house? Hindi po yan hotel. Hindi po yan apartment. Hindi po yan simpleng bahay. Safe house po yan. Oh. Kayo ang mas walang mental health dahil sumusunod kayo sa amo nyo na mag-imbestiga na wala naman kayong iniimbestigahan. Anong iniimbestigahan nyo? Anong katiwalian? Wala. Iniikot-ikot nyo lang. Nung direktang sinabi ng COA na walang problema yung 125, kinuha nyo naman 16 million mula ron sa 125. Ginawa nyo ng issue. Okay. Ito po, si Chis Escudero. Alam po ninyo, grabe ang pagkatuta mo, no? Waiter, Chis Escudero. Natatandaan nyo po yung ano. Ako hindi ko kasi alam yung kwento dyan sa Sorsogon Sports Arena. Eh. Marami po nagsabi kay PRRD yan. Pero meron po yung mga dedication, yung naka-display doon. Basahin po natin kung gaano kasipsip to si Escudero. Grabe po to. Share post. Ito po, The Sorsogon Sports Arena. The Sorsogon Sports Arena was constructed to serve as the main venue for major sports activities in the province of Sorsogon. The construction, pansinin nyo to pinasalamatan niya lahat, pera sa PRRD. The construction started in the year 2018. Sino po presidente ng 2018? PRRD. Yeah? Natapos ngayon. Okay. The construction started in year 2018 during the incumbency, kala ko si PRRD na sasabihin, during the incumbency of the Honorable Governor Francis Joseph Chis Escudero. Tindi, no? Ito po ay sinimula noong 2018 sa panahon na ang governor ay si Chis Escudero. It was completed in the year 2024. Okay lang yun. Hindi siguro niya sasabihin din yung presidente kasi hindi niya binanggit yung presidente. It was completed in the year 2024 with His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Grabe, ang nagpasimula, gobernador, ang nagtapos, presidente. Pondo ba ng gobernador yan? Pondo ng gobernador yan? Grabe, no? So nagsimula daw to sa panahon ng panunungkulan ni Governor Francis Chis Escudero.
at natapos sa panahon ng panunungkulan ni Ferdinand Marcos as President of the Republic of the Philippines and Honorable Governor Jose Edwin Boboy Hamor as Governor of the Province of Sorsogon. These visionary leaders worked together to complete this government facility, becoming Bicolandia's biggest and most iconic sports arena. Tindi, no? The province of Sorsogon is most grateful to Senate President Francis Joseph Chis Escudero, siya pa rin. Former Senator Vicente Tito Soto, Senator Grace Po, Senator Manuel Lito Lapid, Senator Joel Villanueva, and Senator Mark Villar for facilitating the availability of necessary funds to complete this edifice. No, si Mark Villar po. Kasi ano siya noon DPWH. The Department of Public Works and Highways, DPWH, during the incumbency of DPWH, Mark Villar. Tauhan lang po si Mark Villar ni President Duterte. So, pinasalamatan niya lahat, pati po si Mark Villar, na tauhan ni Tatay Digong. Sa tingin tapos sasabihin mo, unbecoming si BP Sara o pa BP, ikaw ang pinakamakapal na muka. Yan lang masasabi ko sa iyo. Pinakasipsip, pinakamakapal na muka. Di mo man lang sabihin na sa panahon ni Tatay Digong. Si Mark Villar po, tao lang ni Tatay Digong. Kinilala mo yung DPWH ni Tatay Digong, never the president. Alter ego lang yan eh. Ganyan po katindihan si Chis Escudero. Tindi, no? Naglabas na ng mga pangil. Ano ba naman yung kilalanin nyo si Tatay Digong? Hinanapan, tandang-tanda ko, yan yung mga sinabi ni Tatay Digong, inuuna niya yung ibang probinsya bago yung Davao. Masama pa loob pag pinondohan, masama pa loob ng mga Taga-Luzon pag pinondohan yun sa Davao eh. Mapapamura ka talaga sa mga... Akala mo ba makakalimutan ng tao na si Digong nagpatayo niyan? Makakapal ang mukha ninyo.